Sa isang paaralan sa Belgium, isang kaguluhan ang sumiklab dahil sa isang Pilipina. Si Maya, isang batang babaeng mixed race na patuloy na nakararanas ng matinding bullying mula nang pumasok siya, ay narinig ang mga salita mula sa kanyang mga kaklase sa pasilyo. Dapat bumalik na sa zoo ang mga unggoy! Ang ina ni Maya, na nagmula sa Pilipinas, ay nakaramdam na tila may kutsilyong tumusok sa kanyang puso nang makita niya ang paghihirap ng kanyang anak. Matapos malaman ang pangyayari, ang inang hindi na kayang magtiis ay nagtungo sa paaralan ng kanyang anak at gumawa ng mga aksyon na hindi inaasahan ng mga guro at mag-aaral. Hindi pa ito sapat, hinikayat pa niya ang kanyang anak na ayusin ang kanyang mga gamit. Ano ba talaga ang nangyari upang ang kaguluhang ito ay magdulot ng malaking alon sa Belgium? Hayaan nating ibunyag ang nakasisirang kwentong ito. Ang pangunahing tauhan ay si Maya, isang 15 anyos na half-Filipina na dalaga. Ang kanyang ina ay isang ulila na inampon at dinala sa Belgium mula sa Pilipinas. Si Maya, na biktima ng racial bullying sa paaralan, ay sa wakas ay nagtapat sa kanyang ina. Ang kanyang ina, isang profesional na international law lawyer, ay gumamit ng legal na paraan upang mapanagot ang paaralan. 4 sa mga mag-aaral na nanguna sa bullying ang nasuspinde, ngunit ang batas ay makababago sa paaralan ngunit hindi nito magagawang pagalingin ang puso ng kanyang anak. Habang si Maya ay nahuhulog sa pinakamalalim na kawalan ng pag-asa, gumawa ang kanyang ina ng isang desisyon. Isama siya pabalik sa Pilipinas sa lupang pinagmulan ng kanyang ina. Ngayon, pakinggan natin ang nakakaantig na kwento tungkol sa pagkakakilanlan, pagpapagaling at pag-ibig. Kumusta kayong lahat? Ako si Maya, 15 taong gulang, at nakatira ako sa Antwerp, Belgium. Medyo kakaiba ang pamilya ko. Si Papa si Matias ay isang tipikal na Belgian na may kulay ginto at asul na mga mata, habang si Mama si Zena ay ipinanganak sa Pilipinas at inampon dito noong bata pa. Ako ay mixed race, tagapagmana ng parehong lahi ng aking mga magulang. Hindi ako perpektong Belgian at hindi rin perpektong Pilipino. Mayroon akong mukhang blended. Ngunit hindi ko ito kailanman nakita bilang problema. Mahal na mahal ako ng aking mga magulang. Lagi nilang sinasabi na hindi mahalaga ang kulay ng balat o ang itsura. Naisip kong magpapatuloy ako sa pagiging masaya sa loob ng pagmamahal na iyon. Ngunit mali pala ako. 6 na buwan na ang nakalipas. Lumipat kami sa isang mas magandang lugar sa labas ng Antwerp para sa mas magandang edukasyon. Parehong international law lawyers ang aking mga magulang, kaya't matatag ang aming kinikita. Sa simula, puno ako ng pag-asa. Ngunit mula sa unang araw ng high school, naramdaman ko ang kakaibang tensyon. Sa sandaling pumasok ako sa silid-aralan, lahat ng mata ay nakatutok sa akin, karamihan sa mga kaklasikong Belgian. Tinitingnan nila ako na parang bagong dating sa isang zoo. Puno ng pagtataka. Sa simula, inakala ko na dahil lamang sa paglipat ko. Ngunit habang tumatagal, ang tingin na iyon ay naging pangaasar at pagkatapos ay paghamak. Kapag may group work, ako ang huling pinipili. Walang gustong makasama ko at ang sinumang napilitang makasama ako ay nagpapakita ng ekspresyon na parang napaparusahan. Sa oras ng tanghalian, mas malala. Laging mag-isa akong kumakain sa sulok, kinakain ang aking sandwich, isang eksenang nagpaparamdam sa akin na napakaliit ko. Minsan naglakas loob akong lumapit sa lamesa ng ibang estudyante. Kahit may bakanting upuan, sinasabi nilang wala at tinatanggihan ako. Isang araw sa pasilyo, ilang lalaki ang nagkunwari na nagpapaliit ng kanilang mga mata, Asian eye gesture at may bulong na kakaiba. Kahit hindi ko maintindihan ang eksaktong sinasabi, alam kong tinatawanan nila ako. Ang pinakamatindi ay nang may isang babaeng kaklase ang bumulong sa kanyang kaibigan habang nakatitig sa mukha ko. Dapat bumalik na sa zoo ang mga unggoy. Sa sandaling iyon, tila nagyelo ang aking puso. Napanood ko sa balita na pagkatapos ng pandemya, dumami ang puot ng mga Belgian sa mga Asyano. Marami ang nag-aakala na lahat ng Asyano ay Tsino at sinisisi sila sa pagkalat ng virus. Ngunit hindi ko inakala na ito ay mangyayari rin sa akin. Ako ay ipinanganak at lumaki sa Belgium, isang mamamayang Belgian, ngunit dahil lamang sa ang aking ina ay Pilipina, kailangan kong pagdaanan ito. Hindi ito patas. Ang bawat araw ng pagpasok sa paaralan ay parang impyerno. Sa paggising ko pa lang, sumasakit na ang tiyan ko. Sa pagsusuot ko ng uniforme, parang nasasakal ako. Ngunit hindi ko masabi kina mama at papa, lalo na kay mama. Natatakot akong baka sisihin niya ang sarili niya dahil sa pagbibigay niya sa akin ng dugong Pilipino. Ang takot na iyon ang nagpatahimik sa akin. Kaya sa bahay,
Nagpanggap akong okay lang ako. Ngunit unti-unting nawala ang aking gana kumain at hindi ako makatulog sa gabi. Nagsimulang mabuking ang aking pagsisinungaling. Napansin ni Mama ang mabilis kong pagbabago. Isang gabi habang kami ay kumakain, hindi ko na napigilan at ako ay napaiyak. Tiningnan ako ni Mama ng may pag-aalala, hinawakan ang aking kamay at nagtanong, Maya, may nangyari ba sa paaralan mo? Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang mga luha. At humagulgol ako, Mama, binubuli ako sa paaralan. Hindi na siya nagsalita, niyakap lang niya ako nang matagal alam kong pinipigilan niya ang kanyang galit. Sa yakap niya, isinalaysay ko ang lahat ng aking naranasan, ang pagiging excluded sa grupo, ang pag-iisa tuwing tanghalian, at ang lahat ng racist na salitang narinig ko sa pasilyo. Habang nakikinig, lalong tumitindi ang mga ekspresyon ng aking mga magulang. Nagtinginan sila. Kinagabihan, narinig ko ang mahinang pag-uusap mula sa kwarto nila. Sumilip ako sa siwang ng pinto, nakita ko silang may mga dokumentong nakakalat at seryosong nag-uusap. Pinunasan ni Mama ang kanyang luha at hinaplos ni Papa ang kanyang balikat. Pagkaumaga, ginising ako ng aking mga magulang, Maya, sasamahan ka namin sa paaralan ngayon. Diretso kaming pumunta sa opisina ng prinsipal. Habang nakasarado ang pinto, malinaw pa ring naririnig ang boses ni Mama, kalmado ngunit may hindi matitinag na determinasyon. Ang anak ko ay patuloy na binubuli dahil sa lahi simula nang pumasok siya. Ang Artikulo 3 ng Belgian Anti-Racial Discrimination Law ay malinaw na nagtatakda ng responsibilidad ng institusyong pang-edukasyon. Ipinakita niya ang isang dokumento sa prinsipal. Kung wala kayong gagawing malinaw na aksyon sa loob ng 2 araw, magsasampa ako ng formal na kaso sa Ministry of Education at sa media. Maaari tayong magkita sa korte. Ang gulat na boses ng prinsipal ay umalingaw-ngaw. Nag-iba ang buong paaralan. Nagkaroon ng emergency meeting. Lahat ng estudyanteng nanguna sa bullying at ang kanilang mga magulang ay ipinatawag. 4 sa mga ringleaders ay insuspend at ang racial discrimination ay permanenteng itinala sa academic record ng iba pang sangkot. Lahat ng estudyante ay kinailangang sumailalim sa human rights education. Ang mabilis na pagkilos ni Mama ay nagdulot ng tensyon sa buong paaralan. Sa mga pasilyo, iniiwasan ako ng mga estudyante o tinatrato ako ng may labis na pag-iingat, hindi iyon respeto, kundi takot. Pagkatapos ng legal na proseso, hinawakan ni Mama ang kamay ko palabas ng paaralan at sinabing, Maya, wala kang ginawang mali. Sino ka man, ano man ang itsura mo, karapat dapat kang respetuhin. Nang gabing iyon, tinanong ko si Mama, Ma, paano ka naging ganyan katibay? Sandaling tumahimik si Mama bago dahan-dahang nagsalita. Noong kasing edad mo ako, naranasan ko rin iyan. Noong ako'y ulila sa Pilipinas bago na ampun dito, sinabi ng mga tao na ang bango ko ng fermented tofu at bakit ganyan kaliit ang mata ko. Walang tumulong sa akin noon. Kaya nagdesisyon akong hindi ko hahayaan na maranasan mo iyan mag-isa. Napagtanto ko ang pinagmula ng tatag ni Mama. Ngunit mayroon pa ring bahagi ng puso ko ang nananatiling bakante. Kahit na nalutas ang isyu sa paaralan, ang mga sugat sa aking kalooban ay hindi pa gumagaling. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, kinaiinisan ko ang sarili ko dahil iba ang mukha ko sa ibang mga bata. Ikinaiinis ko ang katotohanang ako ay mixed race. Hindi ito patas. Bakit ako ang dadaan sa ganitong mahirap na landas mula pa sa pagsilang? Nagsimula akong ikulong ang sarili ko sa kwarto na wala ang dati kong kasiglahan. Nakita ni Mama ang sarili niya sa aking kalagayan at napagtanto niyang ang batas ay makapagbabago sa paaralan, ngunit hindi nito magagawang pagalingin ang puso ng kanyang anak. Ilang linggo na ang lumipas matapos maayos ang problema sa paaralan, ngunit ako ay patuloy na bumabagsak. Hindi ako kumakain, nananaginip ng masama. At sa tuwing tumitingin sa salamin, kinaiinisan ko ang aking mukha hindi puti at hindi rin ganap na asyano. Ang blended na mukhang ito ang nagpapahirap sa akin. Bakit ako ipinanganak na ganito? Kung ako ay tulad ni Papa, isang buong Belgian, hindi ako magdurusa. Ang kaisipang ito ay unti-unting kumakalat. Isang hapon, kumatok sa pinto ko si Mama. Maya, pwede ba akong pumasok? Hindi ako sumagot, hinila ko lang ang kumot sa aking ulo. Ngunit mahinahong itinulak ni Mama ang pinto at umupo sa tabi ng aking kama. Maya, may kanta akong laging pinakikinggan kapag nahihirapan ako. Gusto mo bang pakinggan? Tumingin ako mula sa ilalim ng kumot. Inilabas ni Mama ang kanyang telepono at inabot sa akin ang earphone. Ito ang kauna-unahang kanta sa Tagalog na narinig ko. Ang boses ng mga awit ay puno ng lakas at init. Hindi ko maintindihan ang mga liriko,
Ngunit dahan-dahan itong isinali ni Mama. Kapag ikaw ay naiiba sa mundo, hayaan mong maging iba ka. Ang paninindigan ay ang paggamit ng tibay laban sa kahinaan. Sa sandaling iyon, isang emosyon ang bumuhos sa aking dibdib. Hinawakan ni Mama ang kamay ko at bumulong. Ito ang matatag ng mayon. Ito ang kantang pinakikinggan ko kapag may problema ako sa Belgium. Maya, isa kang matatag na bata. Maging matatag na tulad ng kanta, magpatuloy sa pagiging sarili mo gamit ang lakas laban sa kahinaan. Mula araw na iyon, araw-araw kong pinakikinggan ang kantang iyon. Inaral ko ang mga liriko at sinimulang pag-aralan ang kaunti sa Tagalog. Sinusubukang mas maunawaan ang kahulugan ng kanta. Kamangha-mangha, sa bawat pagpapatugtog, may lumalabas na kaunting tapang sa aking puso. Kaya ko bang maging kasing tapang ng inaawit? Kaya ko bang malampasan ang paghihirap na ito at mabuhay ng may dangal? Hindi pa ako sigurado, ngunit sa wakas, nagsisimula na akong makakita ng pag-asa. Nakahinga ng maluwag si Mama nang makita kong unti-unting nakakabawi. Ngunit napansin ko na isang araw, nag-uusap na naman ng palihim sina Mama at Papa. Pagkatapos ng hapunan, narinig ko silang nag-uusap ng mahina sa study room. Nang lumapit ako, bigla silang tumigil. Maya, tapos ka na ba sa assignment mo? Tanong ni Mama na may bahagyang pagkailang. Wala lang, mga bagay lang na mga matatanda, sabi niya. Umiiwas sa tingin. Ganoon din si Papa, seryosong naghahanap ng isang bagay sa kanyang tablet. Nang sinubukan kong sumilip sa kanyang balikat, mabilis niyang isinara ang screen. Lalo akong naging mausisa. Ano ba ang pinaplano nilang lihim? Ilang gabi pagkatapos, habang kami ay naghapunan, nagkatinginan sina Mama at Papa. Kinuha ni Papa ang isang bagay mula sa study room, 3 puting sobre. Maya, mayroon kaming ibibigay sa iyo, sabi ni Papa, inilapag ang mga sobre sa harap ko. Sa nanginginig na kamay, binuksan ko ang mga ito. Plane tickets round trip mula Brussels patungong Taipei. Narito ang unang malaking pagbabago sa adaptasyon. Taipei ay papalitan ng Maynila. Ano ito? Tanong ko. Hinawakan ni Mama ang kamay ko at malumanay na nagsabi, Maya, samahan mo si Mama na bisitahin ang bansa ng Mama mo. Pumunta tayo sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, ang tibok ng aking puso ay bumilis. Maynila ang bansang pinagmulan ng kantang pinakikinggan ko araw-araw, ang lugar kung saan ipinanganak ang aking ina. Si Mama ay inampon, wala siyang kamag-anak doon, wala siyang pamilya. Ngunit ang Pilipinas ang bansang humubog kay Mama. Nais kong makita ni Maya ang bansang iyon at maramdaman kung gaano kahalaga ang lahing Pilipino na namanan niya. Napuno ng luha ang mata ni Mama. Dagdag pa ni Papa, Maya, taglay mo ang kagandahan ng Belgium at Pilipinas. Sana maintindihan mo kung gaano ito ka-espesyal. Hindi ako makapagsalita dahil sa gulat, ngunit may kasabay na kaba at tuwa ang aking nararamdaman. Magiging masaya ba ako sa Pilipinas? Hindi ba nila ako titingnan bilang kakaibang mixed race? Hindi ako marunong magtagalog. Ngunit habang nararamdaman ko ang mainit na kamay ng aking ina, tumango ako. Sige ma, pupunta ako. Ang pag-alis ay makalipas ang ilang linggo. Sa panahong iyon, nagsimula akong mag-research tungkol sa Pilipinas. Nanood ako ng mga vlog tungkol sa mga tanawin ng Maynila. Nag-aaral ng mga simpleng pagbati sa Tagalog. Araw-araw, habang nakikinig sa kanta, isinasalarawan ko ang Pilipinas. Umaasang maibsan nito ang mga sugat sa aking puso. Sa wakas, dumating na ang araw ng pag-alis. Sa paliparan ng Brussels, habang papaalis kami, halos sumabog ang puso ko, isang kakaibang halo ng kaba at pagkasabik. Pagkatapos ng halos 12 oras na paglipad, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport na iya. Namutla ako pagbaba sa eroplano. Napakaganda ng paliparan. Mas stylish, mas classy, at mas malinis kaysa sa anumang paliparan na nakita ko. Ngunit may kakaibang Pinoy na vibe. Wow, ang galing! Sabi ni Papa, humanga. Habang kami ay naghahanap ng daan patungo sa baggage claim, medyo naligaw kami. Hindi pa pala nakakapunta si Mama sa Pilipinas mula nang siya ay inampon, kaya kaming tatlo ay unang beses pa lang naroroon. Habang nagtatanong-tanong kaming malapit sa carousel, may isang lalaking Pilipino ang lumapit. Kailangan po ba ninyo ng tulong? Tanong niya sa Ingles. Nagulat kaming tumango. Magalang niya kaming tinulungan hanapin ang aming bagahe. Inihatid pa kami sa bus station ng paliparan at tinuruan pa kami kung paano gumamit ng beep card. Enjoy your trip sa Pilipinas. Sana magkaroon kayo ng maraming magagandang alaala, sabi niya bago umalis. Pagkaalis niya, nagtinginan kami ni Mama, parehong nagulat. Ang babait ng mga Pilipino, sabi ni Mama.
Sa biyahe papuntang Maynila sakay ng bus, ako ay tuluyang nabighani sa tanawin sa labas. Unti-unting lumitaw ang mga gusali ng lungsod, ang malinis na kalye at ang mga tanawin na nakita ko lang sa YouTube. Nasa Pilipinas na ako, para bang nananaginip lang. Sa loob ng bus nasaksihan ko pa ang isang eksena na lalong nagbigay impresyon sa akin. May isang matandang lalaki na may uban na sumakay at walang pag-aalinlangan, isang binatang Pilipino ang agad tumayo. Para po sa inyo sir, sabi niya. Nagpasalamat ang matanda at umupo, habang ang binata ay natural na humawak sa handrail at tumayo. Nagkatinginan kami ni Papa, pareho kaming nagulat. Sa Belgium, ang individualismo ay napakalakas at bihira kang makakita ng ganitong antas ng pagpapakita ng paggalang sa matatanda, higit pa sa isang pagpipilian kaysa sa isang obligasyon. Sa Pilipinas, tila ito ay natural na bagay na gawin, kahit ang bus driver ay kahanga-hanga. Medyo magaspang ang kanyang boses, ngunit napakaingat niya sa pagpapaandar ng bus kapag may sumasakay o bumababa. Naghihintay hanggang sa makaupo ng maayos ang mga pasahero bago umandar. Talagang iginagalang ng mga Pilipino ang mga nakatatanda, sabi ko. Nagsimulang magbago ang aking pananaw sa Pilipinas. Pagdating sa hotel, inayos namin ang mga gamit, nagpahinga sandali, at nagtungo sa isang kainan malapit sa hotel para sa hapunan. Habang naglalakad sa kalye kahit gabi na, maliwanag ang lahat dahil sa mga convenience store. Sinabi ni Mama, ang daming 24-hour convenience store dito, iba talaga sa Belgium. Doon, kakaunti lang at kadalasan ay bahagi lang ng gasolinahan. Pumasok kami sa isang convenience store. Hindi lang ito nagbebenta ng snacks, kundi pati mga gamit sa bahay, pick-up service para sa mga padala, at pwede pa ring mag-print. Ito ay revolusyonaryo. Napakakomportable ng bansang ito, sabi ni Papa. Ako ay namangharin. Kahit gabi, ligtas maglakad sa kalye, kabaligtaran ito sa Belgium na kahit malakas ang police presence, mataas pa rin ang crime rate. Ang mga ilaw mula sa convenience store ay nagbibigay liwanag sa mga kalye at ang mga tao ay malayang naglalakad. Ito ang isang bansang tunay na ligtas. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko sa unang pagkakataon na ang Pilipinas ay isang lugar na angkop na tirahan. Nagdesisyon kaming kumain sa isang Filipino restaurant. Naghanap si Mama sa internet ng isang kainan ng beef noodles mommy dahil nakikita niya ito sa mga Filipino shows. Pagpasok namin, sinalubong kami ng may-ari ng may mainit na ngiti. Welcome po! Pagkaupo namin, nag-order kami ng 3 mangkok ng mommy. Pagkalipas ng ilang sandali, nagdalang may-ari ng mga plato na puno ng pagkain. Atchara, pickled papaya, bean sprouts, halos mapuno ang lamesa. Nagtataka si Papa. Pasensya na, hindi namin ito in-order. Tumawa ang may-ari. Mga side dish po yan. Libre yan. Kung kulang pa, kukuha pa kayo. Sagot niya. Nagtinginan kaming 3, nagulat. Lahat ng pagkain na iyon ay libre at pwede pang magpakuha ulit. Unlimited ba ito? Opo, sagot ng may-ari at nagulat na naman kami. Maya-maya pa dumating na ang mami. Tinuruan pa kami ng may-ari kung paano ito kainin ng mas masarap. Lagyan niyo po ng konting pickled papaya at chili sauce, mas lalong babagay. Nanguyain ko ang unang subo. Ang lasa ay sumabog sa aking bibig, nagmulat ako ng aking mga mata. Ito na pala ang lasa ng mami. Malambot na baka, masarap na sabaw, at chewy na noodles, perpektong pagkakaisa. Gustong-gusto rin ito ni Papa. Wow, ang sarap nito! Asawa ko, gusto ko nang tumira sa Pilipinas. Sabi niya, kahit biro lang, kita pa rin ang kanyang paghanga. Sa daan pabalik sa hotel, pinag-iisipan ko ang Pilipinas. Isa pala itong napakagandang lugar. Makakatanggap ba ako ng pagtanggap dito? Hindi pa ako sigurado, ngunit sa wakas nagsimula akong makakita ng pag-asa. Kinabukasan, maaga kaming umalis sa hotel, ayaw naming sayangin ang bawat segundo sa Pilipinas. Ang aming unang destinasyon ay ang Liwasang Rizal, na sinasabing nasa sentro ng Maynila, isang lugar kung saan nagtatagpo ang tradisyon at modernong ganda. Sumakay kami sa MRT patungo sa istasyon ng Central Terminal. Naggulat na naman ako. Napakagaling ng public transportation system. Sa isang mobile app, makikita mo ang eksaktong oras ng pagdating ng tren at bus. Isang beep card lang at madali na ang transfers. Sa Belgium, bawat rehiyon ay may sariling bus company at kailangan mong bumili ng bagong tiket kapag tumawid ka ng distrito. May mga nakadikit pang arrow stickers sa sahig na nagtuturo sa direksyon ng bus, hindi ka maliligaw. Sabi ni Papa, kung ganito kaganda ang public transport sa Belgium, ibebenta ko na ang kotse ko at magko-commute na lang ako.
Pagdating sa liwasang Rizal, ang maringal na tanawin ay nagpatigil sa amin. Ang arkitektura ay nagpapakita ng tradisyon. Ang eleganteng asul na bubong ay nagpapalabas ng pangkalahatang kagandahan. Magandang lugar ito para sa mga litrato. Sinunod namin ang mungkahi ni Mama na magrenta ng tradisyonal na kasuotan sa malapit na tindahan, isang barong Tagalog o barutsaya na adapt sa barutsaya o terno. Pinili ko ang isang damit na may bahagyang silangang disenyo. Nang tiningnan ko ang aking sarili sa salamin, ako ay nag-iisa at kakaiba ngunit maganda. Ang aking mga Easter na katangian ay bumagay sa damit. Namangha rin si Mama. Maya, ang ganda mo. Bagay na bagay sa'yo ang damit na yan. Habang naglalakad sa parke, napansin ko na ang mga kurba ng aking damit ay kahawig ng mga linya ng arkitektura. Ang bilog na laylay ng palda ay parang kurbada ng mga sulok ng pader. Ang malambot na kulay ay umaayon sa mapayapang kapaligiran. Ang mga Pilipino, gumawa na. Nagpapakumbaba kaming nagtanong, pasensya na po, maaari po ba kaming magpatulong kumuha ng litrato? Medyo seryoso ang mukha niya nang tumango. Kinuha ang cellphone ko. Medyo nag-alala ako na baka nagmamadali siya. Ngunit nang simulan niya kaming kunan, nagbago ang lahat. Dito ka pa konti sa kanan, ayos? Ngayon, bahagyang ianggulo ko para mas makita ang gusali sa likod. Para siyang isang profesional na photographer, seryosong kumuha ng litrato, 1, 2, 3. Kumuha siya ng 10 litrato. Kahit sinabi naming sapat na, tila gusto pa niyang kumuha ng mas maganda. Nang maibalik niya ang phone, hindi ako makapaniwala sa ganda ng mga litrato, tunay na kamangha-mangha. Lubos kaming nagpasalamat. Salamat po ng maraming-marami. Ang taong naglalakad lang ay parang isang professional photographer. Pagkatapos ng aming pagbisita, oras na para sa hapunan. Dahil sobrang sarap ng mami kahapon, nagdesisyon kaming bumalik sa parehong kainan. Nang buksan namin ang pinto, agad kaming nakilala ng may-ari. Ah, kayo yung mga taga kahapon. Salamat ulit sa pagbisita. Masayang-masaya kaming umupo sa parehong lamesa at umorder muli ng 3 mami nang dumating ang mga side dish. Nagtungo sa restroom sina Mama at Papa. Mag-isa akong nakaupo, naglalaro sa aking phone habang tinitingnan ang mga litrato namin. Sa katabing lamesa, narinig ko ang malakas na tawanan. Nakita ko ang isang couple na mukhang nasa 20s, mukhang nakainom na dahil sa dami ng baso ng lambanog na nakita ko. Binabaliwala ko sila at patuloy na nakatingin sa aking phone, ngunit may narinig akong nakakabinging salita na may halo ng Tagalog at Ingles. Alam kong ako ang tinutukoy nila at tinatawanan pa nila ako. Sa sandaling iyon, ang mga karanasan ko sa paaralan sa Belgium ay biglang sumulpot na parang flashback. Kahit dito ako sa Pilipinas, kailangan ko pa ring pagdaanan ito? Parang sumikip ang dibdib ko, uminit ang pisngi ko. Nanginginig ang aking kamay at nahihirapan akong huminga. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot ang may-ari ng kainan. Tumayo siya sa pagitan ko at ng mag-asawa at mariin niyang sinabi, Sir, Ma'am, bakit po kayo nagsasalita ng ganyang mga hindi magagandang salita sa ibang customer? Pakiusap, umalis na kayo agad. Sumagot ang lalaking Chinese sa lasing na boses. Ano? Ano ang mali sa sinabi namin? Inabala ninyo ang ibang customer at nagpakita kayo ng racial discrimination. Kung hindi kayo aalis, tatawagan ko ang pulis. Narinig ni na Mama at Papa ang gulo at dali silang bumalik. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, biglang naningas ang mukha ni Mama at nagngalit din si Papa sa mag-asawa. Ang mag-asawang Chinese ay hindi nakaramdam ng pagkakamali. Sa halip ay nagtaas pa sila ng boses. Tumawag ka ng pulis. Gusto naming tumawag ng pulis. Sa sandaling akala namin ay lalala na ang sitwasyon, may nangyaring hindi inaasahan. Lahat ng ibang customer na Pilipino sa kainan, mga lalaking nakasuot ng business suit, mga babaeng estudyanteng nakauniporme, mga ginang na mukhang nasa kalagitnaan ng edad, lahat ay tumayo. Sabay-sabay silang lumapit sa mag-asawa. Bawal ang ganyang salita dito. Bakit ninyo ginagawa ito sa ibang customer? Umalis na kayo. Napapalibutan. Ang mag-asawang Chinese ay sa wakas ay lumabas. Nagwasiwas ng mga kubyertos at basag na plato sa kanilang pagmamadali. Ang mga Pilipinong customer ay nagsimulang maglinis ng mga kalat, walang nagrereklamo, tila natural na lang na gawin. Nakita ko ito at naalala ko ang nangyari kahapon. Nang nadapa ako sa zebra crossing habang papabalik sa hotel at natapon ang aking mga gamit sa kalsada, ganito rin ang nangyari. Lahat ng dumadaan mga office worker, estudyante, mga ginang ay tumigil para tulungan akong pulutin ang mga gamit ko bago pa man ako makapagpasalamat.
Hindi nagwawalang bahala ang mga Pilipino kapag may nahihirapan, naisip ko. Lumapit ang may-ari sa akin at humingi ng paumanhin. Pasensya na talaga at naabala kayo sa hindi magandang pangyayari sa loob ng aming tindahan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng may-ari. Thank you so much. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang lahat ng sakit na dinanas ko sa Belgium ay ginagamot. Kung nangyari iyan sa Belgium, marahil 13% lang ng tao ang tutulong, 13% ang magwawalang bahala at ang iba ay baka nakawan pa ako. Ngunit sa Pilipinas, lahat ay tumulong. Para sa kanila, ang pagtulong ay tila isang default setting na nakatanim sa kanilang katawan. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Mayroon akong dugong Pilipino mga taong kasing init at kasing buti nito. Sa unang pagkakataon, ipinagmalaki ko ang aking pagiging mixed race. Dumating na ang huling araw namin sa Pilipinas. Ang 10 araw na iyon ang pinakamahalaga sa aking buhay. Nag-ikot kami sa Divisoria para mamili at umakyat sa Taipei 101. Dapat palitan ng Manila Sky Tower o iconic na skyscraper sa Maynila para sa adaptation para tingnan ang gabi ng Maynila. Ang mga ilaw ng Maynila na nakalatag sa ilalim namin ay napakaganda. Maya, ang bawat ilaw na yan ay buhay ng tao. Ganyan nila binuo ang kanilang magandang bansa, sabi ni Mama. Tumango ako. Kinabukasan habang papunta sa paliparan, tiningnan ko ang labas ng bintana. Hindi ko maalis ang pagkamis sa Pilipinas. Babalik pa kaya ako? Ang ganda ng bansang ito. Pagkatapos ng check-in, habang papunta sa boarding gate, muli kong isinuot ang aking earphone at pinatugtog ang kanta. Nang marinig ko ang linyang, "Kapag ikaw ay naiiba sa mundo, hayaan mong maging iba ka." Naiintindihan ko na ngayon ang kahulugan nito. Kaya ko nang maglakad ng walang takot sa malawak na mundo dahil taglay ko ang matatag na dugo ng mga Pilipino at ang pagdurusang inani ko sa Belgium ay nagamot sa yakap ng Pilipinas. Mula ngayon, ako ay magiging tulay ng pagmamalaki na nag-uugnay sa dalawang bansa. Nang makarating ako sa Belgium, isa na akong ganap na naiibang tao. Hindi na ako natatakot pumasok sa paaralan. Naglalakad ako sa pasilyo nang may kumpiyansa. Kahit may tumingin ng kakaiba, ako na ang unang babati. Hi! Ako si Maya. May dugo akong Belgian at Pilipino, kaya espesyal ako. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng isang email na hindi ko inaasahan. Ang nagpadala ay isa sa mga estudyanteng pinakamalala noong nang bully sa akin. Ang subject ay tunay na paghingi ng paumanhin. Sa email, nakasulat ang mahabang mensahe. Maya, talagang nagsaliksik ako tungkol sa Pilipinas. Nakita ko sa balita kung gaano kahusay ang mga Pilipino at kung gaano na-develop ang bansa ninyo. Pagkatapos kong makita iyon, napagtanto ko kung gaano kami kawalang galang at kaignorante. Ngayon, alam ko na napakagandang ipagmalaki na may dugong Pilipino ka. Talagang humihingi ako ng tawad sa pagtrato ko sa iyo. Ikahiya ko ang sarili ko, sabi niya. Nag-reply ako, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Nagkakamali ang tao at natututo. Marami rin akong natutunan sa pagpunta ko sa Pilipinas. Ngayon alam ko na ang pagiging mixed race ay hindi kahinaan, kundi bentahe dahil naiintindihan ko ang dalawang kultura. Sana isang araw makapunta ka rin sa Pilipinas para maintindihan mo kung bakit ako ipinagmamalaki, sulat ko. Pagkatapos kong magpadala ng reply, tiningnan ko ang kalangitan ng Belgium. Maganda rin ito, ngunit ngayon alam ko na ang kalangitan ng Pilipinas ay kasing ganda rin at ako ay tao na kayang tumindig sa ilalim ng parehong kalangitan. Ilang araw pagkatapos, nagtatag ako ng multicultural club sa paaralan. Nag-organisa kami ng isang Taiwan travel booth. Dapat palitan ng Pilipinas travel booth sa pasilyo. Ipinakita namin ang litrato namin na nakasuot ng barot saya sa Liwasang Rizal, ang litrato namin sa kainan ng Mami at ang night view ng Manila Sky Tower. Isang eksibisyon ng mga larawan para sa batang mixed race na nakahanap ng init ng tahanan sa Pilipinas. Maraming estudyante ang dumalo. Humanga sila sa ganda ng Pilipinas. Totoo ba talaga na ganyan kaganda ang Pilipinas? Tanong nila. Opo, talagang napakaganda, sagot ko. Sana isang araw, makita nyo rin, dagdag ko. Nang gabing iyon, pumasok si Mama sa kwarto ko. Maya, mukhang masaya ka, sabi niya. Opo ma, masaya po talaga ako. Ipinagmamalaki kong Pilipina ang mama ko at ipinagmamalaki kong may dugong Pilipino ako, sabi ko. Naluha si Mama at niyakap ako. Mas ipinagmamalaki rin kita Mama. Napakatatag ng paglaki mo, sagot niya. Nang gabing iyon, muli akong nakinig sa kanta bago matulog.
Ngayon, alam ko na, kaya kong maglakad ng walang takot sa malawak na mundo dahil taglay ko ang matatag na dugo ng mga Pilipino at ang pagdurusang inani ko sa Belgium ay nagamot sa pagmamahal ng Pilipinas. Mula ngayon, ako ay magiging tulay ng pagmamalaki na nag-uugnay sa dalawang bansa. Mga kababayan, ano ang inyong mga naisip matapos marinig ang kwentong ito? Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang may maunlad na ekonomiya, kundi isang bansang may mainit na puso. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng subscribe at like, magdadala kami ng mas maraming kawili-wiling kwento.